Good day everyone, I'm Fertoni Sabado and today I'm going to demonstrate to you how to install plugins and customize theme using WordPress. So first, we have to log in our dashboard using localhost. So ayan, right click lang po natin yan. Once nasa loob na po tayo ng localhost natin or WordPress, so let's proceed to step 2. Dito na po magsisimula yung pag-navigate natin sa Teams. So, paano nga ba tayo makapunta dyan? So, Appearance and Teams. So, ayan. Hintay lang natin loading. Then, ayan. Then, bubungad agad yung mga available na themes and downloaded. So, para ma-able mong ma-customize or ma-modify yung WordPress mo, so you have to activate or install the customized themes, or maybe just activate it. Pwede na po yun. So, ayan. So, dyan natin sisimulan yung pag-update ng simple web page natin. So, ayan yung harap. So, ayan. Then, once na kinustomize natin, dyan na tayo magsisimula. Then, as you can see, we have a headings. So, ayan. Meron tayong headings, body of content. Then, ayan. And, of course, we have also a footer. So, ayan. Dyan sa footer na yan, dyan, pwede natin siyang palitan. Like, for example, ano nga ba yung mga available na footer? So, ayan. So, merong available na footer na may search bar. So, ayan. More on icons or more on text. So, it's up to you kung ano yung plano mong gamitin. Then, ayan, as you can see, template part, footer updated. So, ayan, nag-update din siya. Binibigyan kayo ng notification na nababago yung mga pinipindot nyo. Then, of course, navigate lang din natin ng konti. Makikita na natin yung mga iba pang mga tools para mas mapadali natin yung pag-edit sa pag-modify. Then also we have a header. So, for example, balak natin siyang lagyan ng text sa gitna. Pwede natin gamitin yan. Pwede natin siyang gawin. So, ayan. If you want to align or justification, pwede rin. So, ayan. Hintay lang natin konti. Then, okay. Ayan. So, for example, ayan. We have a text heading. So, for example, tagka ay ABCD na lang or anything that ikaw po ang bahala. Walang problema. Then, ayan. Once na matapos na natin yung header, so, tignan naman natin. Yan yung mga instruction. Ayan. Footer, background. So, let's head naman tayo sa background. So, sa background naman, if you want just to see the background, you have to just select the two-tone icon dyan. Ayan yung nagiging symbolize ng colors and background. So, ayan. Makikita mo yung mga text, yung mga links, and so on, so forth. So, ayan. May mga buttons din. So, dyan mo makikita yung mga color base na pwede mong palitan para mas makita mo yung differentiate ng bawat buttons kung maganda ba siyang tignan or hindi. So, ikaw nang bahala. Then, after mo makapag-decide ng colors, then, okay, yan. Then, titingnan lang natin. Then, after mo makapag-decide, ayan pa yung background.
Di pa siya tapos magpili. And then yan, pwede mo siya i-save. And once na-save na siya, ayan, as you can see, pwede mo na siyang i-view. Okay? So, titignan natin. Ayan. So, ganyan yung parang magiging preview kapag sinave mo siya. So, makikita mo yung mga changes and modification na ginawa mo, 'di ba? With that, ganun lang kasimple ang pagko-customize natin using Themes. So, ngayon naman, let's head to install and activate the plugins. So, paano nga ba yun? So, first, add new plugins lang muna tayo. Then, isi-search natin yung contact form. So, ayan. Pag na-search na natin, antay lang tayo ng konti. Ayan, lalabas na siya. Then, contact form, install. Then, okay, hintay lang po din ng konti ulit. At once na ma-install na yan, automatically, i-activate na din natin yan para magamit natin yan. Yan, so as you can see, maya-maya, ayan. As you can see, sa plugins na detect is meron ng contact form 7. Next, ano pa yung isa natin i-activate is yung Yoast CEO. So, ayan. Ulit, pupunta lang tayo sa plugins. Then, add new plugins once again. Then, search lang natin yung plugins na gusto nating i-download. And after that, hintay lang tayo saglit. Then, same instruction. Install ulit. Then, hintay lang saglit. Once na ma-install, hintay lang natin saglit. I-activate na natin. Once na ma-activate, hintay lang ulit natin. At makikita na natin yung changes. Then, ayan, wala. We have successfully installed Yoast CEO. Then, skip lang po natin yan. Now, para sa natin sila na-install and na download. So, next naman, skip lang naman natin yan. Ngayon naman, ayan, as you can see, okay na silang dalawa. Ngayon naman, active na sila. Ngayon naman, titignan naman natin kung paano natin magagamit yan. So, ayan. So, i-confirm lang natin kung na-download na ba natin at na-activate. So, ayan. Let's start na. So, first, pupunta lang tayo sa ayan. So, basahin muna natin bago tingnan natin saan tayo pupunta. So, ayan. For contact form 7, ang sinasabi dyan. So, for contact form 7, ang sinasabi dyan is create a simple contact form and copy of the short code to use it on the page. So, paano nga ba natin gagawin yan? As you can see, may natang contacts sa sidebar. Ayan. Then, ang gagawin natin, i-delete lang natin yan. Yes, that's correct. I-delete lang natin. Now, kapag na-delete na natin siya at nakapag-implement na tayo ng bago, doon na magsisimula yung form natin. So, as you can see, simple layout lang muna tayo. And then, simple text base as a name. Yan, simple lang. Then, email. Then, ay yung email type niya. Then, of course, we have a text holder. Papalitan natin yan into email din para hindi malito yung user natin. Then, of course, enter. Next, simple radio buttons para ma-detect natin if male or female yung gagamit. Pwede. So, before pala yan, date muna pala. Para in case, paano? Pwede na siya magamit sa birthday, mga ganun. Then, ayan, pagkatapos din, radio buttons for gender naman. So, ganyan lang. Ganyan lang po ang kasimple ang pag-download at
i-install ng plugins. Then, okay, select. Then, sulat lang natin. Then, insert tags. Then, pagkatapos mo na lahat pinakalas mong label na ilalagay is yung submit. Para dun pipindutin ng client or user yung isasubmit niya lahat ng mga data. Then, of course, wag natin kakalimutan lagyan ng pangalan para malaman natin kung ano yung tatawagin natin or isiset nating contact forms dun sa system natin or dun sa dun sa WordPress pala natin. Okay? So, ayan. Save lang natin. Now, paano na nga ba natin magagamit yan? Or paano natin makikita yan? So, let's see. So, titingnan naman natin sa page natin kung paano natin siya matawag. So, of course, punta ka lang sa page. Then, kahit any example page na ginawa mo. Then, ayan, as you can see. Then, yan. Then, i-click mo yung plus button. Then, scroll down. Then, makikita mo na yung contact form 7. Then, after that, ayan, as you can see, madami tayong pagpipilian. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, na kailangan lagyan nyo ng pangalan para pag itatawag nyo siya or tatawagin nyo yung form, hindi siya malilito kung ano yung malalagay doon. So, ayan, mayroon na tayong form. Next, yung CEO naman, i-check naman natin yung credibility, kung pasok ba yung search engine optimization, titignan natin. So, ayan yung typical na nakikita sa search engine optimization kapag mag-search tayo, kung maganda pa siya at mabilis pa siya maintindihan, at higit sa lahat kung nasa top list ka ba ng search engine yung page mo. So, ayan, i-save na natin. At intala na saglit. At you can see, page updated, view, and voila! This is the example on how to install a plugins and customize your page using themes. Then, that's all. Ayan na. So, I hope na meron kayo natutunan kung paano mag-install ng plugins sa WordPress using Linux. So, once again, I am Tony Sabado, and I'm glad that naturuan ko kayo kahit sa simpleng paraan lang. I hope also na magamit nyo to in the near future. So, that's all. So, without ado, goodbye!